Unang beses kong nakita ang username niya na kumislap sa screen ko. 17 ako at nalulunod sa sarili kong kalungkutan. Si Lonely Boy 22 ay nag-post sa isang forum thread tungkol sa existential dread 3:00 ng madaling araw. At mayroong isang bagay sa kanyang mga salita na parang salamin ng hindi ko alam na umiiral. Tinype ko ang tugon ko bago ko pa ito maisip ng masyado. Hindi ka nag-iisa. 3 tuldok ang lumitaw, tapos nawala, tapos lumitaw ulit. Salamat, ang isinulat niya. Pero hindi ganoon ang pakiramdam. At ganoon lang kami nagsimula. 7 taon. Iyon ay 2,515 araw ng mga mensahe. Ng mga 3 a.m. na pag-anim kapag hindi dumating ang tulog. Ng pagbabahagi ng mga tagumpay na wala kaming ibang masabihan. Ng paghawak sa isa't isa sa mga pagsubok na nag-iwan sa amin na hingal at hilaw. Hindi kami nagpalitan ng tunay na pangalan. Hindi nag-video call, hindi man lang narinig ang boses ng isa't isa. May hindi sinabing kasunduan sa pagitan namin. Isang sagradong hangganan na nagparamdam sa koneksyon na mas ligtas, mas dalisay, kahit papaano. Sa mundong lahat ay may gusto. Wala kaming hiniling kundi ang mga salita ng isa't isa. Alam mo, ang type niya isang gabi. Kung magkikita man tayo, sa totoong buhay, malamang makikilala kita sa tawa mo. Kahit na hindi ko pa ito naririnig. May kakaibang ginawa ang puso ko sa dibdib ko. Paano? Kasi alam ko ang humor mo. Alam ko kung paano ka mag-isip. Makikilala ko ang tunog mo. Kapag may nakita kang nakakatawa talaga. Tinitigan ko ang screen. Ang mga daliri ko'y nakatenga sa keyboard. Mabibigo ka. Ang isinulat ko sa wakas. Hindi ako ang iniisip mo. Ang sagot niya. Ikaw mismo ang iniisip ko. Ikaw ang taong nanatili. Iyon lang ang mahalaga. 3 buwan naming binalak ang pagkikita. Iyon ang mungkahi niya. Isang panimulang halos mahiyain na alok na dumating matapos kong aminin kung gaano ako kawalang laman noong ika-24 kong kaarawan. Dapat nating ayusin yan. Ang sabi niya, hindi ko kayang isipin na mag-isa ka. Gusto kong tumanggi. Bawat instinct ko ay sumisigaw na protektahan ang marupok naming samahan. Pero ang isa pang bahagi ko, ang bahaging gumugol ng 7 taon sa pag-ibig sa mga salitang nasa screen, ay gusto ng higit pa. Sige, ang type ko, pero walang expectations. Magkikita tayo. Titingnan natin kung mag-work. At kung hindi, babalik tayo sa kung ano ang meron tayo.
Deal. Pumili kami ng neutral na lokasyon, isang coffee shop sa lungsod sa pagitan ng aming mga bayan. Nagtakda kami ng oras, petsa at simpleng identifier. Magdadamit ako ng gray na scarf at magdadala siya ng worn leather journal. Ako ang may pilay sa ngiti. Biro niya. Ako ang magtatangkang huwag tumakbo. Umaga ng paggikita, hindi ako makahinga. Tumayo ako sa harap ng salamin. Pinag-aaralan ang mukhang hindi ko ipinakita sa kanya. Namumutok ang balat ko sa stress. Hindi sumusunod ang buhok ko. Biglang naging mali ang mga damit ko. Masyadong formal, masyadong casual, masyadong lahat. Dapat akong umalis ng 9 a.m. para maabot ang 2 oras na biyahe. Umalis ako ng 8:15 dahil hindi ko na kinaya ang paghihintay. Perpekto ang coffee shop. Maaliwalas na ilaw, exposed brick walls, amoy ng roasted beans at cinnamon. Dumating ako 1 oras ng maaga at pumili ng mesa sa tabi ng bintana. Pinanood ko ang bawat taong pumasok sa pinto. Isang lalaki na may leather journal ang pumasok ng 11:02. Tumigil ang puso ko. Gwapo siya sa paraang hindi patas. Matangos ang panga. Maitim na buhok na nalalaglag sa noo. Mga matang naghahanap sa paligid na parang may hinahanap na mahalaga. Tumayo ako. Hinawakan ko ang scarf ko. Tiningnan niya ako. Tumigil. Tapos nagpatuloy ang kanyang mga mata. Binaliwala ako ng lubusan. Nanlamig ako. Hindi ba siya nakasuot ng journal? Nandyan iyon, nakasiksik sa kanyang braso. Tumingin ako sa sarili ko. Sa ordinaryo kong mukha, sa scarf na dapat magkilala sa akin. Hindi niya ako nakita. Hindi niya ako. Hindi niya nakita ako. Sandali, naisip kong lumapit, magpakilala. Pero pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang phone at nakita ko ang pagkadismaya sa kanyang mukha habang nakatingin sa screen. May hinihintay siya. May taong wala doon. Isang taong hindi ako. Umupo ako pabalik. Biglang hindi na ako makayuko. Lumipas ang 1 pang oras. Nanatili siya sa kanyang mesa. Umiinom ng kape na matagal nang lumamig. Nanatili ako sa akin. Pinapanood siya. Hinihintay na mapansin niya ang gray na scarf. Hindi niya napansin. 12:30. Tumayo siya. Inilabas niya ang kanyang phone. Nag-type ng isang bagay. Pagkatapos ay isinoli sa kanyang bulsa. Naramdaman kong nag-vibrate ang sarili kong phone. Hindi ko iyon tiningnan. Lumabas siya sa coffee shop at hinayaan ko siya. Nanatili ako ng 1 pang 30 minuto. Paralisado ang pagkaalam na pinili niya akong hindi makita. Na hindi ako ang kanyang inaasahan. Sa wakas, kinuha ko ang gamit ko at umalis. Hinihintay ako ng mensahe nang makabalik ako sa kotse ko. Nagantay ako ng 2 oras. Mukhang
Nagbago ang isip mo. Naiintindihan ko. Binasa ko ito ng 17 beses. Lumabo ang paningin ko sa luha na tumanggi akong ilabas. Ikaw mismo ang iniisip ko. Sabi niya, mali na mali siya. Lumipas ang 1 taon, nagpatuloy kami sa pag-chat pero may nagbago sa pagitan namin. Ang dating lapit namin ay parang manipis na yelo na anumang oras ay pwedeng mabasag. Pasensya na, hindi ako nakapunta. Ang isinulat ko noon. May nangyari lang. Tinanggap niya ang paliwanag ng hindi nagtanong. Iyon ang pinakamasakit. Lagi siyang nakakaintindi. Laging matyaga. Hindi siya humingi ng higit sa kaya kong ibigay at dahil doon mas lalong bumigat ang kasinungalingan. Sinabi ko sa sarili ko na mas mabuti ito. Karapat-dapat siya sa taong hindi siya bibiguin, sa taong mukhang katulad ng kanyang inaakala. Uy, ang type niya isang gabi. Nakuha ko na yung trabaho. Yung akala mo, binagsak mo ang interview? Oo. Maniwala ka ba? Magsisimula ako next week. Malapit pa lang office sa inyo. Ngayon ko lang naisip. Nanlamig ang dugo ko. Gaano kalapit? Mga 30 minuto mula sa tinitirahan mo? Ang liit ng mundo. Hindi ko sinabi sa kanya na nag-apply ako sa parehong kumpanya. Na nakatanggap ako ng job offer 3 linggo na ang nakalipas at tinanggap ko ito. Na magsisimula ako sa parehong linggo niya. Congratulations, ang type ko. Masaya ako para sa iyo. Ang unang araw ko sa opisina ay isang pagkalito ng mga bagong mukha at nakalimutang pangalan. Na-assign ako sa creative department. Nakapwesto sa isang corner cubicle na may namamatay na halaman at computer na tumatagal ng 10 minuto bago mag-boot. Ang boss ko, isang abalang babae na nagngangalang Elaine, ay nagbigay sa akin ng mabilis na tour na agad kong nakalimutan. At ito ang tech team, sabi niya. Pabayaang itinuro ang isang kumpol ng mga mesa. Makakatrabaho niyo sila sa bagong project. Tumango ako. Halos hindi nakikinig. Nasa isip ko pa rin ang mensaheng ipinadala ko kay Lonely Boy 22. Kaninang umaga. Unang araw sa bagong trabaho. Medyo kinakabahan. Magiging mahusay ka, ang isinulat niya. Gaya ng lagi mong ginagawa. Ngumiti ako sa kabila ng sarili ko. At pagkatapos ay nakita ko siya. Nakatayo siya sa tabi ng water cooler. Tumatawa sa sinabi ng kanyang katrabaho. Pareho ang maitim na buhok, pareho ang matangos na panga, pareho ang mga matang nag-dismiss sa akin sa coffee shop. 1 taon na ang nakalipas. Nakalimutan kong huminga. Lumingon siya ng bahagya at nagtagpo ang mga mata namin sa kabila ng silid. Sandali. Walang kumilos sa amin. Pagkatapos ay ngumiti siya. Isang magalang, propesyonal na ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata at tumalikod. Hindi niya ako nakilala. Siyempre hindi. Hindi pa kami nagkita. Hindi pa kami... Oy, bagong girl! May tumawag.
Parating ka na ba? Inalis ko ang aking titig at sumunod sa grupo papunta sa conference room. Sa susunod na 3 buwan, paikot-ikot kami sa isa't isa na parang magkakalayong planeta. Nalaman ko ang tunay niyang pangalan mula sa office directory. Lucas Chen. Matalino siya. Lahat ay nagsasabi noon. Sumali siya sa kumpanya bilang senior developer at mabilis na nakakuha ng reputasyon sa paglutas ng mga problemang bumigo sa iba. Siya rin, natuklasan ko, ay eksaktong taong minahal ko online. Pareho siyang magbiro. Pareho ang kanyang maingat na paghinto kapag may mahalaga siyang iniisip. Napansin ko rin na pareho ang ritmo ng kanyang pagtatype nang magpadala siya sa akin ng mensahe sa company chat tungkol sa isang project. Mukhang maganda ang gawa mo, ang isinulat niya. Sana mas marami pang kagaya mo dito. Tinitigan ko ang mensahe ng ilang minuto. Hindi niya alam paano niya malalaman. Thanks, ang isinagot ko. Nag-aaral pa rin ako. Lahat tayo nag-aaral, sabi niya. Pero ikaw, iba ang approach mo. Saan mo natutunan iyan? Muntik ko nang itype ang totoo. Mula sa isang kaibigan. Mula sa iyo. Pero sa halip, sumagot lang ako ng, sa internet lang. Nagkakape kami sa pantry ng sabay. Nagkataon lang. Pareho kaming pumasok ng 9:15. Parehong naghanap ng kape. Parehong naubusan ng stock. Swerte natin, sabi niya, ngiting-ngiti. Oo nga, tango ko. Sinusubukang huwag masyadong tumingin sa kanya. Bago ka pa lang, di ba? Creative department? Oo, ikaw, tech? Senior Dev Lucas. Iniabot niya ang kanyang kamay. Lucas Chen. Tumagal ang kamay ko sa ere bago ko ito kinuha. Maya, sabi ko. Maya Reyes. Nang magkahawak ang kamay namin, may kuryenteng dumaan sa akin. Ang kamay na ito, ang kamay na nagsulat sa libu-libong mensahe sa akin. Ngayon ay hawak ko na. Nice to meet you too. Bulong ko. Kung alam lang niya. Isang araw, nag-chat kami online gaya ng dati. May bago akong katrabaho. Ang type niya. Mabait siya. Magaling. May something lang. Napakapit ako sa upuan ko. Anong something? Parang pamilyar siya. Hindi ko may paliwanag. Yung tipong parang nakita ko na siya dati. Pero alam kong hindi. Baka nakita mo lang sa paligid. Oo, malamang. May pause. Anyway, kamusta ka na? Okay lang. Busy sa trabaho. Alam mo, gusto kitang makita ulit. Napahinto ako. Bakit? Kasi miss na kita. Kahit hindi ko alam ang pangalan mo. Miss na kita. Napapikit ako. Ang mga salitang ito. Ang mga salitang ito ay para sa akin. Para sa taong kausap niya online.
Pero nandito ako, nasa harap niya araw-araw at hindi niya ako nakikita. Gusto rin kitang makita. Ang isinulat ko. Pero baka hindi na. Bakit? Kasi baka masira ang meron tayo. Baka hindi mo ako magustuhan sa totoo. Mahal kita. Ang sabi niya. Hindi mahalaga kung ano ang itsura mo. Mahal kita dahil ikaw ang tumulong sa akin na mabuhay sa 7 taon na ito. Tumulo ang luha ko. Mahal din kita. Ang isinagot ko. At totoo iyon. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Natuklasan ko ang katotohanan ng hindi sinasadya. May meeting kami ng tech team. Nagkataon na katabi ko si Lucas at nakita kong may notebook siyang hawak. Isang worn leather journal. Yung journal, yung identifier. Maganda ang notebook mo. Sabi ko, sinusubukang maging natural. Tumingin siya sa akin at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Salamat. Regalo ito ng isang kaibigan. Matagal na. Gaano katagal? 7 taon na. Ngumiti siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero may sentimental value ito sa akin. Nawalan ako ng hininga. 7 taon? Bulong ko. Oo, mula noong nakilala ko ang isang tao online. Isang taong nagbago ng buhay ko. Tinitigan ko siya sa mukha niya, sa mga matang naghahanap ng isang bagay, ng isang taong hindi niya alam na nandito lang. Lucas, Sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig. saan mo nakuha yan? Umawang ang kanyang bibig. May pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang pagkilala na hindi ko inaasahan. Maya? Bulong niya. Ikaw ba? Hindi ko na napigilan. Tumulo ang luha ko. Ako yung nasa coffee shop. 1 taon na ang nakalipas. Naka-green na scarf. Namutla siya. Nandyan ka? Nandyan ka pala? Nagantay ako. Hikbi ko. Nakita kita. Pero hindi mo ako nakita. Hindi mo ako nakilala. Ikaw yung babaeng naka-gray? Yung tumayo nang tumingin ako sa inyo? Tumango ako. Hindi, bulong niya. Hindi, Maya. Akala ko ibang tao. Akala ko napahinto siya. Bakit hindi ka lumapit? Bakit hindi mo sinabing ikaw iyon? Kasi nakita kong tiningnan mo ako tapos binaliwala mo ako. Akala ko hindi akong hinihintay mo. Akala ko nabigo ka. Hindi, sabi niya. Ang boses ay basag. Hindi ako nabigo. Naghihintay lang ako. Naghihintay na may lumapit. Na may magsabi na ako iyon. Hindi ko alam na ikaw pala. Kung alam ko lang. Pero wala kang alam. Sabi ko. Ang sakit sa boses ko ay hindi na maitago. 7 taon. 7 taon tayong magka-chat. At hindi mo man lang ako nakilala ng harapan. Ganun talaga ang online, Maya. Hindi mo alam ang itsura ng tao. Hindi mo alam kung sino sila sa totoo.
Pero ako, alam ko, sabi ko, alam ko kung sino ka. Nalaman ko ang pangalan mo. Nakita kita araw-araw at hinintay kitang makilala ako. Hinintay kitang makita ako. Tumayo si Lucas. Maya, sorry. Sorry talaga. Hindi ko alam. Alam mo, Putol ko. alam mo kung gaano kita kamahal. Alam mo kung gaano kita inintindi. Pero hindi mo ako nakilala. Hindi mo man lang ako nakita. Hindi totoo yan. Sabi niya, lumalapit sa akin. Nakikita kita. Ngayon, nakikita kita araw-araw. At alam mo kung ano? Mahal kita. Mahal kita bilang si Maya. Mahal kita bilang ang taong kausap ko online. Mahal kita bilang lahat ng iyon. Napahagulgol ako. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi natakot ako. Sabi niya. Natakot akong mawala ka. Natakot akong masira ang meron tayo. Kaya hindi ko na hinanap kung sino ka. Hindi ko na tinanong. Basta nanatili na lang ako sa kung ano ang meron. Pero umalis ka. Sabi ko. Umalis ka sa coffee shop. Iniwan mo ako. Umalis ako dahil akala ko hindi ka dumating. Akala ko nagbago ang isip mo. Lumuhod siya sa harap ko. Maya, kung alam ko lang na ikaw iyon, hindi kita iniwan. Hindi kita iiwan kahit kailan. Tumingin ako sa kanya. Sa mga matang puno ng luha. Sa mukhang hinahanap ko sa loob ng 7 taon. Mahal kita. Sabi niya. Mahal na mahal. At gusto kong subukan natin. Gusto kong malaman kung sino ka sa totoo. Gusto kong makilala ang tunay na ikaw. Umiling ako. Natatakot ako. Alam ko. Natatakot din ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero mas natatakot akong mawala ka. Mas natatakot akong malaman na nandyan ka lang pala sa tabi ko. At hindi ko ginawa ang lahat para mahawakan ka. Tumagal ang katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ko, sige, talaga? Sige, subukan natin. Ngumiti ako sa kabila ng luha. Pero kung sasaktan mo ako, hinding-hindi kita papatawarin. Ngumiti rin siya. Hindi kita sasaktan. Ipinapangako ko. 3 buwan na ang lumipas mula nang malaman namin ang katotohanan. Ngayon, magkasama kaming naglalakad sa parehong coffee shop kung saan kami dapat nagkita 1 taon na ang nakalipas. Pareho ang aming mga upuan. Pareho ang aming order. Pero iba na ang lahat. Alam mo, sabi ni Lucas, hawak ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Kung hindi tayo nagkatrabaho sa iisang kumpanya, baka hindi na tayo nagkita. Baka nga. Tango ko. Pero nagkita tayo. At alam mo kung bakit? Bakit?
Kasi, tadhana, ngumiti siya. 7 taon tayong magka-chat. 1 taon tayong magkatrabaho. At ngayon, nandito tayo, magkasama. Tumawa ako. Ang drama mo. Drama? Ako? Nagpanggap siyang nasaktan. Ikaw ang umiyak nung malaman mong ako si Lonely Boy 22. Hindi ako umiyak. Umiyak ka. Basa ang mukha mo. Siraulo ka talaga. Pero pareho kaming tumawa. Pagkatapos ay naging seryoso si Lucas. Maya, gusto kong sabihin sa'yo ang isang bagay. Ano? Mahal kita. Hindi lang bilang si Lonely Boy 22. Hindi lang bilang si Lucas Chan. Mahal kita bilang ikaw. Bilang ang taong tumulong sa akin na mabuhay. Bilang ang taong naghintay sa akin kahit na iniwan kita. Napalunok ako. Mahal din kita. Alam mo, ngumiti siya. Pero gusto kong marinig mo ito mula sa akin. Araw-araw, gusto kong ipaalala sa'yo na mahal kita. Kahit anong mangyari. Tumulo ang luha ko, pero sa pagkakataong ito, luha ng kaligayahan. Huwag mo akong iiwan. Bulong ko. Hindi kita iiwan. Sabi niya, hinawakan ang mukha ko. Hindi na kita iiwan kahit kailan. At sa wakas, sa unang pagkakataon sa 7 taon, naramdaman ko ang kanyang mga labis sa akin. Ngayon, magkasama na kaming nakatira. May apartment kami sa lungsod, malapit sa opisina. Nagising ako tuwing umaga na nakikita ang mukha niya, ang mukhang hinintay ko ng 7 taon. Maya, sabi niya isang umaga. Yakap-yakap ako mula sa likod. Gusto mo bang malaman ang isang bagay? Ano? Yung unang araw na nakita kita sa opisina, may kakaibang pakiramdam ako. Hindi ko alam kung bakit, pero may nagsasabi sa akin na mahalaga ka. Tumawa ako. Binaliwala mo ako? Oo, tanga ako. Hinalikan niya ako sa leeg. Pero ngayon, alam ko na. Mahalaga ka. Napakahalaga. Mahalaga ka rin. Bulong ko. At sa pagkakataong ito, alam naming pareho na totoo yon. 7 taon kaming naghintay. 1 taon kaming nagkalapit ng hindi alam. At ngayon, magkasama na kami. Hindi na kailangan ng mga salita. Hindi na kailangan ng mga screen. Hindi na kailangan ng mga pangalan o identifier. Siya, si Lucas. Ako, si Maya. At yon lang ang mahalaga. Hindi man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mabilang ang ating mga tampuhan. Away batin natin, di na namamalayan. Heto tayo, ngunit sa huli pa lang
pagdating ng ating pilak at ginto, diamante may abutin. Ikaw pa rin aking bituin, natatangi kong dalangin hanggang sa huling siglo. Sa huling palagi, babalik pa rin sa yakap mo. Mahal, sa huling palagi, pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako palagi.